Ang topic natin for today guys is bakit palaging binubuli ni Vice Ganda si Kimi o si Kim Chiu sa It's Showtime. Ang madalas na hasaran at pambubuli ni Vice Ganda kay Kim Chiu sa It's Showtime guys ay hindi tunay na pananakit kundi bahagi lamang ng kanilang mga on-screen comedy, banters at malalim na pagkakaibigan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ganito ang kanilang pinamika sa programa guys. Ito yung about sa showbiz at banters or gimmick guys. Ito sa showbiz at banters at gimmick guys ay ang istilyo ng komedyante na si Vice Ganda ay kilala sa pagiging mapang-asar at O'Brien. Dahil sa mga komedyante ni Vice, ginagawa niya ito ang magpatawa or mabigay ng aliw sa mga manonood o mga madlang people. Sa mga nanonood at sa mga madlang people guys, ang asaran nila ay nagsisilbing segment or booster para maging mas buhay ang takbo ng shows. Ang aspetong ito ay tinawag na punching bag or dynamic na mundo ng komedya. Sa ganitong setup guys ay kailangan ng isang komedyante ang kasama na handang tumanggap ng mga biro upang maging epektibo ang punching line. Dahil sa masayahin at posidipong aura ni Kim Chiu, siya ang perpektong katambal para sa mabilisang hirit ni Vice Ganda. Narito ang ilan sa mga detalye kung paano itong gumagana sa It's Showtime. Number 1 guys, ang paggawa ng trending moment. Ang mga asara ni na Vice Ganda at saka si Kim ay madalas mag-viral sa TikTok, Facebook at saka X-Twitter. Ang mga clip na ito ay nagdadala ng mas maraming views at exposures para sa mga programa. Emotional balance. Ito yung emotional balance kaysa kapag masyadong matalas ang joke ni Vice Ganda, ang tawa, natural na reaction ni Kim ang napapalambot ng sitwasyon. Kaya sa uli guys ay hindi ito lumalabas na masakit o bastos para sa mga manonood. Scripted versus spontaneous. Ito yung sinasabi ng mga karamihan guys na bagamat may mga pagkahalatang gabay ang bawat segment, karamihan sa kanilang asaran ay ad-lib o biglang naiisip on the spot. Ito ay patunay ng kanilang mahusay na chemistry sa telebisyon. Ang pangalawa guys ay ang komportable at magaan ng loob sa isa't isa. Simula nang maging regular host si Kim Chiu noong Setyembre 2020 guys ay mabilis silang makasundo ni Vice dahil may malalim silang pagkakaibigan sa likod ng kamera. Alam nilang walang personalan ang bawat biro, komportable din silang asarin ng isa't isa nang hindi nakakapersonalan. Ang malalim na tiwala sa isa't isa guys ang dahilan kung bakit hindi sila nakaka-personalan. Sa mundo ng television guys, ang asaran ay naging epektibo lamang kung alam na makabilang panig na walang potong galit o seryosang pananakit sa likod nito. Kaya kung gusto nating aramin guys ay narito ang ilang mahahalagang patunay sa ilalim ng kanilang relasyon. Ang pagtatanggol sa isa't isa. Yan po guys, sa likod ng kamera guys ay isa si Vice Ganda na ang unang nagtatanggol kay Kim kapag binabatikos ito ng mga kritiko o nakaranas ng matinding issues sa buhay. Safe space sa stage, yan po yung inaabangan ng lahat. Dahil alam ni Kim na mahal at nirerespeto siya ni Vice, itinuring niyang safe space ang entablado na It's Showtime kung saan ay malaya siyang maging natural na lang walang takot na husgahan siya. Tunay na pagdamay. Kilala naman natin si Vice Ganda guys na marunong siyang mag-comfort. Noong panahon ng mabibigat na pagsubok sa buhay,
pag-ibig at pamilya ni Kim ay hayadang ipinakita ni Vice ang kanyang suporta at pagiging panganay na kapatid o mentors sa Grace. Ganyan po ka-care si Vice ganda pagdating kay Kimi guys. Ito yung pangatlo guys. Si Kim Cho ay isang good sports, hindi pikon si Kim Chu. Salit na mairita, sinasakyan, tinatawanan at gumaganti rin siya ng asar kay Vice ganda. Kapag may pagkakataon, ang pagiging sports ni Kim Chu ay lalong nag-excite o kay Vice ganda ni bato ang mga jokes tungkol sa kanyang boses, pananalita, fashion, style, maging sa kanyang mga love life. Ang pagiging good sports ni Kim Chu guys ang pinaka matibay na pundasyon kung bakit napapatuloy at nagiging matagumpay ang kanilang asaran ni Vice ganda. Kung pikon o madaling mairita si Kim, hindi magiging masaya ang segment at titigilan si Vice sa pagbibiro upang maiwasan ang totoong away. Heto guys, narito ang mga partikular na paraan kung paano pinapakita ni Kim ang pagiging sports sa programa. Self-deprecating humor. Hindi po po si Kim na mapatawa or pagtawanan ng sarili niya mga pagkakamali tulad ng kanyang mga viral na bloopers, kakaibang tawa o mga sablay na linya. Buwelta o respect guys, hindi lang basta nakikinig si Kim, marunong din siyang sumagot at asarin pabalik si Vice ganda. Lalo na kapag usaping edad, ufig o mga nakaraang issue ni Vice ganda ang pinag-uusapan na labis na ikinatutuwa ng mga manonood. Professionalismo. Bilang isang veterano artista guys sa industriya, alam ni Kim ang pakakaiba ng trabaho sa totoong buhay. Kaya naman agad na nawawala ang asaran sa sandaling mag-off ang mga ilaw ng kamera. Pang-apat po guys ang pagpapakita ng suporta sa pamamagitan ng biro sa kulturang Pilipino, lalo na sa showbiz. Ang madalas na panunokso ay tanda rin ng pagiging malapit sa pamamagitan ng pagbibiro. Nabibigyan ni Vice si Kim ng mas maraming exposure at pagkakataon na maipakita ang kanyang nakatutuwang personalidad. Sa katunayan guys ay madalas purihin ni Vice ganda si Kim sa likod ng mga biro at tinawag pa niya itong isang big blessing sa programa. Kaya naman kahit nagmumukha itong bulihan sa paningin ng iba guys ay ito ay puro entertainment at kulitan lamang ng dalawa. Magkapamilya malapit sa isa't isa. Nais mo bang malaman ang ilang particular na tagpo o viral na asara nila Kim Chu at saka si Vice ganda na naging usap-usapan o interesado ka ba sa reaksyon ng mga fans tungkol dito? Heto guys, alam naman din natin na lahat tayo interesado dyan. Ang aspetong ito ay tinatawag na touch love o affectionate love teasing sa kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng paggising sa kulitan ni Kim, tinutulungan ni Vice na mas mahalin ng masa dahil lumalabas ang kanyang pagiging totoong tao. Narito kung paano nagsisilbing suporta ng mga biro ni Vice para kay Kim. Spotlight at center stage. Tuwing inaasar ni Vice si Kim guys ang kanyang napupuntahan, ang focus ng kamera at pansin ng audience. Nagiging daan ito para maipakita ni Kim ang kanyang husay sa pag-adlib at komedya. Lampas sa pagiging seryosong actress sa mga teleserye. Emotional na shield ni Kim Chu guys. Sa tuwing may mga pinagdadaanan ni Kim sa totoong buhay tulad ng hiwalayan o kontrobersya. Ginagawa itong biro ni Vice na parang kontrolado, sadip na maging balungkot, nagiging nakapatawa ang sitwasyon.
na tumutulong kay Kim na gumaan ang pakiramdam habang nasa trabaho. Genuineness, overprotection. Yan po yung kwan natin dito guys sa pagpuna ni Vice sa mga simpleng pagkakamali ni Kim. Ipinapakita nito sa publiko na okay lang magkamali. Mas lalong napapalapit ang mga puso ng madlang Pilipino kay Kim dahil nakikita nilang hindi siya nagmamalinis o nakukunwari. Iyan po yung dahilan. Kaya siyempre guys, alamin din natin lahat ng mga yan. Dahil natapos na natin talakayin ang apat na pumunahing dahilan ng kanyang dynamica guys, ano ang gusto mong susunod natin pag-usapan? Maaari natin tingnan ang mga viral na asaran ni Vice Ganda at saka si Kim Chiu guys na labis na pumatok sa publiko o ang opinyon ng mga reaksyon ng mga netizen na sa kanilang kulitan. Tignan natin ang mga viral na asaran nila Vice Ganda at saka si Kim Chiu na labis na pumatok sa publiko at naging usap-usapan sa social media. Narito ang ilan sa mga pinakasikat at hindi malilimutang kulitan nilang dalawa sa It's Showtime. Ang biro ukol sa bawal lumabas. Noong kasagsagan ng kontrobersiya na pahayag ni Kim tungkol sa batas or ng classroom guys ay hindi ito pinalampas ni Vice salip na maging mitsa ng asaran. Ginawa itong katatawanan ni Vice sa mismong show na sinakyan naman ni Kim hanggang sa maging isang hit song at viral dance challenge. Asaran sa Linlang at Love Life. Noong naging tatok ang seryeng Linlang ni Kim at kasabay ng mga espekulasyon na kanyang buhay pag-ibig, madalas siyang binibiro ni Vice Ganda sa panloloko, pag-ibig at ang kanyang mga co-star na si Paolo Avellino. Kim Pao ang hirit ni Vice Ganda. Kim, may tinatawag ba sa'yo? Or tinatawag ba sa'yo? Ay laging napapaduwag at napapakilig sa mga nanonood. Panggagaya sa tawa ni Kim, iyan po yung pambubuli ni Vice kay Kim guys. Kilala si Kim sa kanyang napakalakas basag at makahawang tawa. Madalas itong gayahin ni Vice sa mikropono lalo na kapag todo ang hagalpak ni Kim sa isang segment na nagre-resulta sa loob ng pagtawa ng buong studio. Ang wig at ang edad na risbak naman ni Kim. Tuwing sadad na ang asar ni Kim, ang paborito niya pambawi kay Vice at ang pag-usisa sa suot nitong wig o hairpiece o kaya ay ang papaparinig tungkol sa edad ni Vice na madalas mong iwan kay Vice na tila natameme para sa komedyan. Kaya pala ganon. Eto, syempre guys, alam din natin ang mga biro ukol sa bawal lumabas nung kasagsagan ng kontrobersiya na pahayag ni Kim na batas ng classroom na hindi ito pinapalampas ni Vice. Salip na maging mitsa ng asaran, ginawa itong katatawanan ni Vice sa mismo show na sinakyan naman ni Kim hanggang sa maging isang hit song at viral challenge. Ayan po guys. Ang tagpo ito ang pinakamagandang halimbawa kung paano nagiging salbabida o taga-sagip si Vice sa mga matinding krisis na pinagdadaanan ni Kim Chiu sa publiko. Sa halip na hayagang lubusan ni Kim na matinding pagpapatiko sa kanyang culture or cancel culture ng mga netizen ay ginagamit ni Vice ang entablado ng It's Showtime upang baguhin ang naratibo. Narito kung paano binago ng kanilang kulitan ng takbo ng issue ito. Pagnormalisa sa pagkakamali, noong una ay tiyak na iiyak at depressed si Kim dahil sa pambubuli sa kanya sa online. Nang simulan itong gawing biro ni Vice sa Showtime ay pinakita niya kay Kim sa mga
manonood na ang pagkakamali ay pwedeng tawanan na lang at lampasan na lang. Kumbaga guys is just ignore it. Mula sa best tungo sa blessing. Sa tulong ng push ni Vice at ang buong Showtime family, hinarap ni Kim ang takot niya. Imbes na magtago, i-record niya ang kantang ginawa ng choreography at na-perform pa sa show. Ang negatibong issue ay naging isang positibong career ng milestone. Ang mensahe ng katatagan guys, sa tuwing binabalikan ni na Vice at Kim ang linyang bawal lumabas, hindi ito panunokso para mag-asala, kundi isang paalala na si Kim Chiu ay isang matatag na artista na kayang bumangon mula sa anumang pagkakamali. Dahil dito guys ay mas nalong humanga ang mga publiko sa kanya. Sa kanilang dalawa, kay Vice bilang isang mapag-alagang kaibigan at kay Kim bilang isang mapagkumapang artista. Ayan na yung may kwan dito guys. Which is very protective naman. Ito guys ang asaran sa linlang at love life. Naging tatok ang seryeng linlang ni Kim at kasabay ng mga espekulasyon ng kanyang buhay pag-ibig. Madalas siyang biruin ni Vice tungkol sa panloloko, pag-ibig at kanyang co-host na si Paolo Avellino. Ang hirit ni Vice na, Kim, may tinatawag ba sa iyo o palaging napapadungaw o napapakilig sa mga nanonood? Ayan po, ang paksang ito ay tungkol sa linlang at ang kanyang love team ay isa sa mga naging pinakamasiyang yugto ng kanyang asar sa tanghali. Pinapakita nito kung paano nagagawa ni Vice na pagsamahin ang papapakilig sa fans at ang mapaggabay kay Kim Chiu sa mga sensitibong usapan sa kanyang puso. Narito ang malalim na epekto ng asaran nito sa karir at personal na buhay ni Kim. Pagtapak ang lungkot sa hiwalayan. Pagtakpan ang lungkot sa hiwalayan. Noong mga panahon, unti-unti nang lumabas ang balita tungkol sa paghihiwalay ni Kim at saka si Yan Lim. Kinamit ni Vice ang biro tungkol sa karakter ni Kim sa linlang na isang nangangaliwang asawa upang magsilbing nakatutuwang diversion sa halip ng magiging malungkot ang aura ni Kim sa TV. Napapalitan ito ng tawa at kilig. Pagsakay sa Kim Pauwi. Noong naging tatok ang tambalan ni Kim Chiu at si Paolo Avellino, naging mabilis si Vice na magiging kapitan ng barko o matchmaker ng dalawa sa Showtime. Ang simpleng hirit ni Vice tulad ng kumusta ang sikat ng araw sa iyo Kim na tumutukoy sa pangalang ni Paolo na ibig sabihin ay araw o liwanag ay agad nang napapaiyak sa kilig ng mga fans online. Komportabling pag-amin sa publiko. Dahil idinamay ni Vice sa biro, nabibigyan si Kim na pagkakataon na mag-react ng natural. Hindi niya kailangan magbigay ng formal or seryosong press statement tungkol sa kanyang love life. Sapat na ang kanyang mga pamumula, pagburot at pag-iwas sa tingin upang makuha ng mga manonood ang ibig sabihin. Sa huli, ang mga biro ni Vice tungkol sa love life ni Kim ay hindi upang makiusisa kundi upang tulungan ni Kim na umarap sa madang Pilipino na may ngiti anuman ang pinagdadaanan ng kanyang puso. Heto guys yung ang mensahe ng katatagan guys. Ito yung kay Vice ganda. Sa tuwing binabalikan ni Vice at Kim ang linyang bawal lumabas na itong panunokso para mang-asar kundi isang paalala ni Kim Chiu na isang matatag na artista na kayang bumangon mula sa anumang pagkakamali. Eksakto ang inyong punto mga guys. Ang biro na yun ay naging simbolo ng mga resilient or katatagan ni Kim sa industriya ng showbiz.
Sa halip na maging natya sa kanyang karera, kinambit nila ito ni Vice upang ipakita sa mga seryosong pagkakamali at pwedeng malagpasan sa pamamagitan ng tamang disposition, pagpapakumbaba at suportan mga taong kaibigan. Dahil dito guys ay ito may nakakarinig sa naririnig ng mga manonood ang bawal lumabas na ito ang pinag-aalipusta kundi isang pupunay ng kanya tagumpay laban sa matinding pambubuli online. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, is shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat po guys and God bless po sa ating lahat.